mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw at pasensya na nga po kayo kung meron kayong mga naririnig na mga nagdadaan na mga sasakyan kasi nga yung aming tindahan talaga is malapit lang din sa kalsada. So ito nga, kahit anong punas po ng aming mga paninda talaga yan, kahit anong punas po ng aming mga paninda, andyan at andyan pa rin ang mga alikabok. So ito na naman nga ang update ko dito sa aming tindahan. Dumating na nga po lahat ng in-order ko mula kay grocery at syempre nagulat na naman ang inyong tindera dito sa aking naging resibo kasi nga napakarami na naman po ng mga paninda natin or mga produkto ang nagsitaasan na naman. Ito na naman din yung isang pinakamahirap bilang may sari-sari store talaga, yung mag-adjust ng presyo sa mga produkto na tumaas na. Pero hindi naman din natin pwede na hindi itaas yung mga produkto na yon kung ano man yung tumaas kasi nga tayo rin talaga yung malulugi. So magtataas ako siguro kahit ng mga 2 pesos or 3 pesos sa aking mga items na mga tumaas na rin talaga. So nagulat nga din ako mga mare ko. Alam niyo po ba nung nag-order ako ng mga sunrocks. So meron pa kasi akong stocks na mga sunrocks noon. Kumukuha nga kasi ako ng tagi-isang box. So naubos na. Nag-order ako ng mga sunrocks. Nagulat nga ang inyong tindera na yung puhunan po pala ng litro nasa 39 na. Magkano lang ang bentahan ko yung sunrocks na litro? 40 pesos lang yung aking bentahan. So nung nag-order ako ulit, 39 na pala yung kanyang puhunan. So, pag binenta ko yon ng 40 pesos, talagang piso lang yung aking tutubuin. Binebenta ko siya ngayon is nasa 45 na yung bentahan ko. So, medyo malaki nga yung patong ko sa sunrocks. Pasensya na kung medyo mas mahal yung patong ko sa sunrocks kasi nga, hindi naman siya gaanong mabili yung litro. Kaya 6 pesos talaga yung patong ko sa hindi gaanong fast moving na mga items na paninda namin dito sa aming tindahan. So ito na nga, meron din akong na-order dito sa mga juice, sa mga tang. So yung tang na powder na orange, ang puhunan niya is nasa 17.66 na yung isang sachet niya mga mariko. Dati nasa magkano lang to, wala pang 17.66, parang nasa 16 lang yung kanyang puhunan. At nagulat nga rin ako. So yung bentahan pala namin dito is 20 pesos. Ayan, 20 pesos yung aking bentahan kasi meron pa naman akong 2 pesos sa tang na orange. Yung tang pineapple mga Mars is nasa 217.85 yung isang haba niya. 12 pieces yan mga mariko. At ang puhunan niya na is nasa 18.16. So ito dati, ang bentahan ko din sa tang na pineapple is 20 pesos lang. Pero ngayon hindi na siya pwede na 20 pesos. Kaya 21 pesos na yung aking bentahan. So naglagay ako ng isang tatak mga mariko. Ito papakita ko sa inyo. So itong aking tang na pineapple, ayan. 21 pesos na, hindi makita. Ayan, 21 pesos na po yung aking bentahan dito. Kaya yung ating mga customer, pasensya na po kayo kung medyo namahalan ng piso yung aking tang. Dati nga 20 lang. Yung tang pineapple lang po yun Dati nga 20 lang yung aking tang pineapple. Pero ngayon, 21 na. Hindi na siya pwedeng 20 kasi nga magkano na rin ang kanyang puhunan. At ayan nga mga mare, balik tayo. So ito nga, yung pineapple juice din nila yung nakakan. Yung Heart Smart is 33 na ang kanyang puhunan. So, bentahan ko dito sa Del Monte pineapple juice ko, yung mga nakakan, yung Heart Smart, tapos yung fiber is 35 pesos. Tapos yung aking ACE na pineapple juice, yung nakakan, is 33 pesos po yung aking bentahan. So, konti lang din yung aking tubo sa mga yan. Kasi fast moving naman itong mga to. So kung alin nga po yung mga fast moving na mga paninda namin dito sa aming store is konti lang din po talaga yung kinukuha ko na tubo doon. Pinapatungan ko lang siya ng 2 pesos, 3 pesos. Para sa akin is okay na yon. At least yung 2 pesos, 3 pesos na yon, kung mabilis naman siyang ibenta is okay na, diba? Pwedeng pwede na yon na tubo natin na may mga sari-sari store. Pero ewan ko lang yung ibang may mga sari-sari store dyan kasi nga hindi tayo talaga pare-parehas ng pinagkukuhanan or pinagbibilhan ng ating mga paninda mga mariko. Sa mga asukal naman nila is okay naman, wala pa naman tumaas sa mga asukal. Yun lang talaga, nagulat lang ako sa presyo po nitong yung juice nila. So nagulat ako sa presyo nitong juice, tapos itong
mga ibang mga paninda nila. So yung sunrocks nila is talagang nagulat din ako sa mga sunrocks. Ang dami, kahit yung kanilang mga delata, ang dami talagang tumaas na mga paninda ngayon. Yung mga delata tumaas din yan. So sa mga Youngstown, sa mga Mega, hindi kasi sila parehas ng presyo, pero ang bentahan ko sa mga Mega na green at Mega na sa Mega na green, tapos sa Youngstown na green, 25 yung aking bentahan sa mga yan. Yung Youngstown na red, yung spicy, at ang bentahan ko doon is 26 pesos. So medyo mahal nga po kasi yung spicy, kaya 26 pesos yung aking bentahan. So fast moving naman din itong aking mga sardinas, kaya papiso, pados lang din talaga yung patong ko sa mga yan. So itong ating mga resibo talaga is wag natin basta itatapon. Kasi ito rin talaga yung susi sa ating paglago ng ating tindahan, mga mare ko. Kasi dito talaga natin makikita kung magkano na talaga yung presyo ng mga tinitinda natin sa ating tindahan. Kasi pag tinapon talaga natin yung mga resibo natin tapos hindi natin ma-check agad, lalo na kung namimili kayo sa labas. So, kung naitapon nyo man, halimbawa, yung inyong mga resibo, so hula-hula na lang kayo sa presyo, di ba? Siguro yung iba naman dyan, alam naman na nila yung mga presyo na mga binibili nila. Pero yung iba rin talaga, minsan nakakalimutan nila, ang akala nila yung presyo ng mga binibili nila is mura pa rin, tapos natapon nila yung resibo nila. Yun talaga, doon tayo malulugi. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung mga resibo natin, ito yung susi talaga sa paglago ng ating mga negosyo. Kaya wag na wag natin basta talaga itatapon. So ito na lang po muna ang update ko ngayong araw na to, mga mare ko. At sa mga hindi pa nga po nakapollow sa aking Facebook at hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, pa-subscribe naman po at pa-follow na rin po sa aking Facebook. Sa mga nagtatanong po about sa GCash, i-PM nyo na lang po ako. Kung meron po kayong hindi maintindihan or kung meron kayong katanungan na hindi nyo alam tungkol po sa GCash, so pwede nyo naman akong i-PM na lang, mga mare ko. Kasi ngayon napakarami pa rin talagang nagtatanong sa akin, tulad nga po ng sabi ko nung last vlog ko. So marami pa rin po nagtatanong na hindi nila gaanong maintindihan talaga yung GCash. So i-PM nyo lang po ako kung meron po kayong katanungan. So hanggang dito na nga lang po ang video na to at maraming salamat po sa panonood.